Magandang araw po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa trabaho ng ating magiging mga senador. Ganito po yan. Alam niyo po ba talaga kung ano ang trabaho ng mga senador natin? Alamin po natin yan, okay? Unang-una po muna, alam niyo po ba kung ilan ang iboboto nating senador pagdating ng halalan sa Mayo? Ito lang po yan. Pwede po tayong bumoto ng hanggang sa 12 senador. Bakit ko sinabing hanggang sa 12? Hindi po ito pagsusulit sa eskwela. Hindi po naman natin kailangan kumpletuhin yung 12 kung hindi naman po natin nakikita na may 12 na taong pwedeng iboto na magsisilbi sa atin ng husto. Kahit ako po mismo personally, nakikita ko po na hindi po ganun karami yung okay dun sa mga pagpipilian. Pasensya na po. Nagiging prangka lang po ako. Kaya naintindihan ko po rin yung mga tao na parang sabihin, bakit nga ganun? Ang hirap nga naman nito. Paano ko kumpletuhin yung lista ko kung ito lang yung pwede kong pagpilian? Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, hindi po kailangan kumpletuhin yung 12. Huwag lang po tayong sosobra ng 13, 14, 15 dahil doon po magiging invalidate yung boto natin. Pero pag mas konti, okay lang po yun. Okay? Yun lang po yung masasabi ko sa inyo. Baka kasi hindi nyo alam na hindi po kailangan kumpletuhin yung 12 kung wala naman kayong mapipiling 12. Okay? Ang hirap po talaga ng trabaho kasi ng senador. Tandaan nyo po, ang mga senador natin is nagiging representante sila ng buong Pilipinas. Hindi po ganun kabilis yung trabaho nila. Napakahirap po niyan. Kaya kailangan na iluluklok natin mga tao dyan ay yun talagang marunong, yun talagang magsisilbi, yun talagang masipag. Problem solvers po talaga dapat ang ilalagay natin dyan. Okay? So, ilang taon sila upo? Dahil midterm election po to, ang uupo nila is 3 taon po sila. Dahil pagdating po ng 2028, boboto na tayo ng 24 senators na po yun. Okay? So, ano po ba ang pangunahing trabaho ng senador? Number 1, ang pinakatrabaho ng senador ay gumawa ng batas. Yun po talaga yung trabaho niya, gumawa ng batas at magrepaso ng batas. Yun po talaga yun. Kaya mas maganda po talaga na yung ating iboboto ay may background sa batas or at least nag-aral ng batas. Huwag po tayong kukuha ng tao na aaralin pa lang ang trabaho pagpasok niya na po sa loob. Hindi po gagana yun. Dahil napakahirap po ng trabaho nga po ng mga senador at hindi po siya ganun kabilis aralin. Okay? Kung sinasabi nilang aaralin nila lang yun pagpasok nila, para lang po yung isang manggagawa natin. Pag dun ka pala magtatrabaho, sigurado ka na. Delayed ka na. Yun lang po kasi yun eh. Tandaan po natin, baguhin po natin yung pagboto natin para may magbago naman sa buhay natin. Dahil kung boboto tayo ng mga taong binoboto rin natin dati na bulok na sistema, ang kalalabasan niyan bulok pa rin. Yun lang po talaga yun. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, ako po ay nakikiusap na sana po talaga seryosohin natin ang pagboto natin ngayong time na to dahil napaka-importante po ng bawat boto natin. Okay? So, ano pa po ang trabaho ng isang senator? Ay ang pag-aproba ng budget. Alam naman po natin na ang Pilipinas ay hindi ganun kayaman na bansa. Kaya sana po ang kailangan ang mga titingin at gagawa ng budget natin, yung mga tao na karapat-dapat at ang gusto nilang mangyari is yung para sa bayan at hindi pang sariling interes. Para ayusin nila yung paghawak sa salapi natin, kung paano natin ilalaan yung pondo natin. Number 3, ito po yung kasama din po sila sa sinatawag natin Commission on Appointment. Ito po ay tumatayo bilang isang check and balance sa executive at saka sa legislative. Ang executive po is sa mga presidente, siya po yung nagbibigay ng pwesto sa mga departamento na humahawak ng mga departamento at ang Senate po ang nag-aaproba kung sa tingin nila karapat-dapat yung taong yun. Napaka-importante po nun para ma-sure po natin na yung mga taong uupo sa mga departamento katulad po sa agrarian reform, sa education, yung mga taong po yun is alam ko ano yung gagawin nilang trabaho. Yun din po yun. Parehas lang po yun. Check and balance po yun. Napaka-importante po niyan. Ano pa po? Isa pa pong part niyan is ang pag-imbestiga in the aid of legislation. Sa nakikita po natin ngayon, minsan yung mga investigasyon parang hindi naman kailangan. May batas na, nag-imbestiga pa,
Bakit ko po sinasabi na dapat yung hinahalal natin? Number one, ang mga investigasyon po kasi na yan, lahat po yan, yung ginagawa nila, kuryente, pagkain sa House of Senate, bayad po yan ng buwis natin. Kaya kung hindi naman kailangan mag-imbestiga at wala naman patutunguhan ng investigasyon, huwag na lang pong mag-imbestiga. Ang problema, yung iba dyan, papogi lang, pero tandaan nyo, yung papogi nila, ang gumagastos is yung buwis natin. So, sana po, dahil sa mga bagay na mga sinabi ko to, aralin po natin talaga kung sino yung nakikita natin karapat-dapat para sa posisyon na yun. Tignan natin yung track record na malinis, tignan natin yung hindi lang sikat, pero marunong, masipag, alam ko anong gagawin para sa bayan. Sana po, ang makukuha natin mga senator ngayong 2025 is yung mga tao na kayang magpasa ng mga batas na para sa Pilipino, hindi yung para sa sarili. Tandaan po natin, ang bawat boto mahalaga.